Hello and welcome back to my channel. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang Tiang para pag-usapan natin ang mga hindi naman pag-usapan kundi pagkwentuhan lang natin kung ang mga bagay-bagay na tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay araw-araw. Ayun, napasensya na kayo dito sa aking outfit for today kasi medyo hindi ko maintindihan yung weather. Minsan mainit, minsan malamig. Okay. Ang ating pagkikwentuhan ngayon ay tungkol sa panahon lalo na ngayon. Marami ang hindi nag-aasawa. Yun bang kunyari ay ayaw na nila ng mga intindihin ba? Meron dyan mga matandang dalaga, may matandang binata, na gusto lang siguro ng karamihan ay pa-date-date lang, or para ma-inspired, pero ayaw nila ng mga kasama sa buhay. Hindi ko alam kung natatakot sila sa gastusin o kaya sa pag-aasikaso sa kanilang mga partners. Aaminin ko, isa ako doon. Oo, isa ako doon. Hindi naman sa natatakot ako na kasi wala naman akong panggastos. Ano lang, kasi dati nagkaroon na ako ng kasama sa buhay, nagkaroon na ako ng partner. So siguro, baka sabihin na natin nagka-trauma ako sa nangyari sa buhay ko nung may kasama pa ako. But anyway, ang topic na ito ay hindi tungkol sa akin. Binibase ko lang sa isa sa mga karanasan ko. Marami kasi ang nag-iisip ng problema pa yan, lalo na sa mga nakaranas na nagkaroon ng kasama sa buhay. Kaya siguro sabihin na natin nadala yun. Kaso lang, hindi siguro nila naisip, what if dumating yung time na magkakaedad na sila? Ganun. Paano na sila? Sinong mag-aalaga sa kanila? Kung wala silang anak, o kung may anak man, ay malayo at hindi nila kasama. Diba? Siyempre, pwede nating sabihin totally mag-isa ka na lang sa buhay mo at wala kang kaagapay. So, ano yung mga kinatatakutan? Isa na dyan yung pag tumanda ka nga, walang aalalay sa'yo. Tapos, wala kang kausap, mayroon ka mga, yung bang alam mo yung companionship, diba? Mahalaga yun yung companionship. Kasi pagka habang nagkakaedad ang tao, gusto na niyan may mga kausap, mga kakwentuhan, para bang makagaan sa buhay. Ganun. Pero, for some reasons, iisipin mo rin yung paano na pagka dumating na yung time na magkakasakit ka na. Yung, alam mo yun, yung wala magpapaalala sa'yo na kailangan inumin mo na itong gamot mo, o kaya, kumain ka na kasi oras na dahil iinom ka pa ng gamot, o kaya, maga na, kailangan mong magpa-araw at maglakad-lakad dahil maganda yan sa kalusugan mo. Ikaw naman, siyempre, dahil nagkaroon ka na nga ng mga diferensya, masakit na yung mga kasukasuan mo o buto-buto mo. So, gusto mo na lang mahiga, maupo, ganun. Ayaw mo na lang, hindi mo na kaya. Kaso, sino maaasahan mo pag dumating yung time na yun? Diba? Dahil nga, wala kang asawa. Kung may anak ka man, malayo, at kung karamihan sa mga anak, minsan hindi na iniintindi yung mga magulang. Tingnan nyo nga sa social media, marami dyang mga anak na kung minsan yung parang mga nagpapaalis sa kanilang mga magulang. Diyos mio, Marimar, paano kaya nagkakagano na, no? Iba na talaga ang mundo ngayon.
Yung iba naman, inililagak yung kanilang mga magulang sa home for the aged. At ibang tao ang nag-aalaga sa kanila. Siguro kung ako halimbawa ang tatanungin mo, tapos wala akong mga anak, wala akong mga, yung taong iniintindi sa akin o magbibigay na lang ng konting panahon habang konti na lang kasi ang buhay eh. Kunyari, mga ilang ano na lang, di ba? So, siguro, doon na lang ako sa home for the aged. Mas pipiliin ko yun sa home care, yung mga ganyan. Kasi doon, kahit papano, maasikaso ka. May mga kausap ka na mga kapareho mong edad. Makakapagkwentuhan kayo. Minsan may mga activities pa nga doon eh. Merong sayawan, parties, makakakilala ka pa ng, forever mo doon. Kunyari, di ba, kukunti na lang eh, kahit paano eh, gusto mo ring sumaya. Di ba? So, yung mga ganun, minsan iisipin, katulad ko, iniisip ko na, pwede na rin siguro, na doon na lang ako ilagak, o kaya dalhin ko na lang yung sarili ko doon sa home for the aged, para hindi na ako intindihin ng kahit na sino pa. Ay, talaga namang wala nang iintindi sa'yo. Yun ang nakakalungkot. Pagka ganun ang nangyari, nakakalungkot yun. Meron kang anak, kunyari, naanakan ka na, disgrasya ka nung kabataan mo. So, yung anak mo na yun, napalayo sa'yo. At hindi ka na rin iniintindi. Kasi, may sarili ng buhay yun eh. Hindi kamustahin ka nga, hindi ka makamusta. Diyos mio, Marimar. Pero, ayun na nga, lagi nating isipin, hindi lang naman tayo. Maraming ganun. Lalo na sa ibang bansa. Mga matatanda na mag-isa lang sa buhay. Meron ako napanood sa isang video sa YouTube na ang bansa na yon, mga matatanda, kahit na mag-isa lang sila, namumonitor sila ng gobyerno nila. Mag-isa lang sila sa bahay, hindi sila dinadala sa home cares, pero mag-isa lang sila sa bahay. Kaya lang, ang kagandahan, namumonitor sila ng gobyerno nila. Kunyari, may sakit, inaalam nila, araw-araw, inaalam nila kung anong mga nangyayari o ano ang mga sitwasyon ng mga matatanda doon. Pero nasa sarili nilang bahay. Maayos naman. Sana magkaroon tayo ng ganun. Yung gobyerno natin, minomonitor yung kung ano yung sitwasyon ng matanda doon sa bahay na yun. Naalagaan, medical, mga pagkain, lahat ng mga basic needs niya, mga gamot. So, hindi tayo matatakot mag-isa at hindi natin kailangang magpunta ng home for the aged. Yun ang kagandahan doon. Kaya, kahit na malayo yung mga anak, o kaya mag-isa lang sa buhay, hindi ka mag-aalala kasi mismong mga gobyerno ang tumitingin sa kanila. Araw-araw inaalam kung ano yung sitwasyon nila. May sakit, mga ganyan. Yun ang kagandahan. So, yun ang mga kinatatakutan ko talaga. Isa ako doon dahil, syempre, mag-isa na lang ako sa buhay, ang anak ko malayo. So, binibase ko rin sa karanasan ko at sa sitwasyon ko. Medyo maswerte nga lang ako, siguro, dahil kahit paano may mga taong nag-aalala, inaalam, at kung ano yung sitwasyon ko. So, yun lang. Kayo, comment down below o share nyo naman. Bye and see you on the next one.